Hala, shock lahat sa matinding pasabog ni Erwin Tulfo. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Punta na po tayo rito kay Erwin Tulfo. Ayun. Kakaiba to si Erwin Tulfo kasi hindi na naging cabinet official po to eh, 'di ba? Meron po siya, hindi naman po siya tinanggal. Malapit po siya sa palasyo. In fact, napakalapit niya kay Martin. Oo. Julalay nga to ni Martin Romualdez. Eh. Oo, kitang-kita naman natin, no? Lagi siyang kasama ni Tambi. Oo. Ako nanonood ako ng mga vlog ni ni Ka Erwin. Ayan, 'di ba? Tawag natin Ka Erwin. Ni Ka Erwin Tulfo, yung mga vlog niya na pagigising siya sa umaga, kakain siya ng agahan, sinangag, danggit, itlog, mga ganon. Masarap kasi panoorin yung mga ganon no? Pero pero pag kasama niya sila Tambi sa mga hindi ko siya pinapanood, hindi ako interesado. No? Diba? Ngayon, ang pinopropose nito ni Erwin Tulfo, SDA to put SRP, suggested retail price, on rice, vegetables, eggs, and meats. Aba? Okay, bakit? Para saan niyang maglalagay? Inabuso, SRP. tignan mo inabuso kasi ng ilang mga negosyante tulad ng mga middleman o mga broker ang presyo ng ilang pagkain dahilan para sumirit ang presyo nito sa merkado o mga palengke, sabi ni Tulfo. Antindi, alam mo, alam mo na ano ang dahilan kung bakit sumirit yung mga presyo ng bilihin ilang pagkain? Alam pala nila eh. 'Di ba? Alam pala nila kung paanong solusyon ang ibibigay nila sa pagtaas ng mga bilihin. 'Di ba? Mayroon pala silang solusyon, mayroon silang paraan na pwedeng gawin. Bakit hindi nila ginagawa noon? Bakit ngayon pang mag-e-eleksyon saka naisipang gawin yung mga ganyang bagay? Yun ang problema no? Kapag mag-e-eleksyon talaga, is maraming lumalabas na ganyang mga pangako. Kasi kung ikaw, alam mo na yung mga ganyang klaseng dahilan, dapat alam mo na, yun na gagawin ko, dati pa. May eleksyon man o wala. Kasi kasama ka naman dyan lagi ka naman kasama. Lagi mong kasama yun ang dyan sa gobyerno. Si Tambi, laging nasa tabi mo. 'Di ba? Si BBM nasa tabi mo. No, pwede mong i-request mga ganyan. Pero bakit ngayon nyo lang naiisip yung mga ganyang bagay na meron pa palang paraan at meron kayo nakikitang ganyang klaseng problema? Himala! Nakikita nyo ngayon yung ganyang klaseng problema. Kain sa merkado o sa palengke, Erwin, alam mo, buhat nung nagsimula tong administrasyon ni BBM, cabinet official ka na Tapos, nung umalis ka dahil hindi ka na in-approve ng commission on appointment, naging congressman ka. Oh. At ang pagiging congressman mo, hindi ka naman simpleng congressman. Ano ba tungkulin nito ni Erwin Tulfo? Si Erwin Tulfo ay House Deputy Majority Leader. Oh. Deputy Majority Leader ka Hindi ka simpleng congressman. Baga mataas-taas yun, Servado. Alam mo pala kung bakit tumataas yung presyo. DSWD nga siya sa cabinet. Dito po sa congressman, siya po ay House Deputy Majority Leader. Isa po siya sa pinakamataasang posisyon sa House. Si Erwin Tulfo. Alalay ito ni Martin Pag lumalabas si Martin, alalay ng hari, Martin, nariyan si Erwin Tulfo. Tuloy pa natin kung ano yung sinasabi niya ngayon. Kasi kung susuriin ng mabuti, mura ang benta sa farm gate o yung mga producer ng bigas, gulay, itlog at karne ng manok at baboy. Pero pagdating sa palengke, presyong ginto na ito. Alam mo pala di ba? Alam nyo naman pala. Ang tagal-tagal na issue yan. Ang dami ng mga taong bayan ang dumadaing sa araw-araw na mahal yung bilihin natin.
'Di ba? Pinapansin nyo ba? Hindi, 'di ba? Ginagawan nyo ba ng paraan? Ginagawan nyo ba ng solusyon? Nakikita ba namin na gumagalaw kayo? 'Di ba? Wala, hindi. Ano lang ba yung mga nagiging paulit-ulit na topic ngayon noon nung mga nakakaraan na mga nagdaan is puro mga Duterte lang. Ngayon, kung kailan malapit ang eleksyon, saka nyo hinahanap kung ano yung mga problema na talagang dinadaing ng mga tao. Diba? Hindi naman dumadaing yung mga tao sa mga Duterte. Wala naman silang dinadaing. Masyadong naging busy yung iba, yung ilan sa mga Duterte. Samantalang ito, napakaraming problema ng Pilipinas at ng taong bayan na dapat nating harapin at resolbahin. Ngayon, kung kailan mag-e-eleksyon, saka kayo naggagaganyan. 'Di ba? Paano kami maniniwala sa mga ibibigay nyong pangako na kung yung mga dating problema na nararamdaman ng taong bayan, hindi nyo pinapansin at ngayon nyo lang pinapansin. Ibig sabihin, kapag may importante lang kayo at may kailangan kayo sa mga tao, saka nyo papansinin yung problema na talagang matagal nang dinadaing ng mga tao. At kapag yung problema nyo ay nasolve na at nagtagumpay na kayo sa dapat nyong gawin na kailangan ng taong bayan, saka nyo iiwan uli. At iiwan nyo uli yung mga tao na mukhang kawawa. 'Di ba? Kasi kung talaga kayo, ang puso nyo nasa taong bayan talaga, no? Kahit hindi ka maging congressman, hindi ka maging senador, hindi ka maging mayor, 'di ba? Lalong-lalo na may posisyon ka naman. Pwedeng-pwede mong anuhin yan, 'di ba? Pwede kang gumawa ng paraan o ano ba? O ngayon siguro wala ka ding say. 'Di ba? Dahil nga baka mamaya maibig ka sa bahay ni kuya. Yung mga ganon. Baka mamaya hindi ka naman makapagsalita pero nakikita mo naman pala yung problema, alam mo. So kung ikaw alam mo yung problema, alam nila yung problema. Diba? Kaso hindi nila ina-actionan. Kasi imposible lang naman ikaw lang ang nakakakita ng ganyang klaseng problema. At ikaw lang ang nakakakita ng solusyon. Imposible hindi din nila alam yan. Kung susuriin mong mabuti, sana sinuri mong mabuti. Anak ka ng tatay mo, alam mo pala. Pag sinuri daw mabuti, mura daw yung nabebenta mula sa mga magsasaka, mura lang binibili. Tapos pagdating sa palengke, ginto na. Alam mo pala lahat ng solusyon. Alam mo pala lahat ng problema. Bakit di ba? Tama ako. Kita mo si Sir Badong. Di ba? Tama si Sir Badong. Tama yung sinasabi ko. Alam mo naman pala yung solusyon. Bakit pinagkakatagal-tagal nyo pa? Ibig sabihin, masusolusyonan yung mga ganyang klaseng problema kapag nanalo ka sa pagiging senador. Parang ganun yung sinasabi ni Erwin Tulfo. Hindi si Tito Sen, kumbaga nasama lang yung litrato ni Tito Sen dito, no? Love ko pa rin yan si Tito Sen kahit pa paano. 'Di ba? Love ko pa rin yan kahit na nasa alyansa yan, nasa kabila. No, pero syempre Tito Sen, ay syempre ako naman I'm sorry, 'di ba? Medyo alam mo naman, mas mahalaga sa atin kung sino yung mga taong sinusuporta. Ako sumusuporta ako kay Tito Sen bilang TVJ, ulitin ko. 'Di ba? Idol ko yan, napakalaki ng respeto ko diyan sa TVJ kay Tito Sen. 'Di ba? Kaya nga pinaglaban natin yan, inuulit-ulit ko. 'Di ba? Pero yung sinamahan talaga ni Tito Sen ngayon is medyo out ako dyan. Buki ka, napakahaba. Pero ito ang topic natin dito, si Erwin Tulfo. Nasama lang si Tito Sen, yung litrato niya rito sa nire-reaction na natin. Ng panahon. Hindi ka kumikibo. Ngayong mag-e-eleksyon, tumatakbo ka, ganito gagawin natin. Parang ang ibig sabihin niya, Sir Badong, kapag natalo siya sa pagiging senador, yung sinasabi niyang solusyon sa lahat ng problema sa mga bilihan kung bakit tumataas, babaliwalain na rin. 'Di ba? Kasi ngayon niya lang sinasabi yan, ngayon niya lang nakita Matagal niya na palang alam niya pala kung paano niya re-resolbahin Ngayon niya lang sinasabi kung kailan mag-e-eleksyon. Kumbaga pampalapad ng papel sa mga tao. Kumbaga ano yan marketing strategy. Uy, alam niya pala yung solusyon kung paano re-resolbahan yung problema sa bilihin kung bakit tumataas. May mga paraan si Ka Erwin
para ma-solve yung problema natin. 'Di ba? O iboto natin 'yan. Sa mga taong hindi masyadong makaka-catch up doon, siguradong iboboto si Erwin Tulfo. Pero sa mga taong malalim na madaling ma-catch up kung ano yung ginagawa ni Ka Erwin, is mukhang mapapag-isip yun kung iboboto siya. Kasi alam nyo kung bakit, mga katunay, yung sinasabi nga namin ni Sir Badong Aratiles. Matagal mo na palang alam mo na pala yan eh. Bakit ngayon mo lang sinasabi at hindi mo ginawa dati pa? Lalong-lalo na meron ka palang katungkulan sa gobyerno. Diba? Mga kapatid, etong mga tao na to na may kapanyarihan na, alam nila kung paano ang gagawin. Alam nila kung bakit tumataas ang presyo ng bilihin. Alam nila, kung susuriin mo, dagdagan pa natin. Tumataas ng presyo pagdaan sa kamay ng middleman o traders bago pa ipasa sa retailers na nasa palengke. Alam mo lahat yung nangyayari. Tulfo, Erwin, number 1 kang senador sa mga lahat na survey. Tapos mangangako ka na. Diyos ko naman. Okay lang sana kung sinasabi niya yan, pero nire-resolbahan niya na dati pa. Kung pinaglalaban niya yan, dati pa. Kaso hindi naman natin to nakikitang nagsasalita eh. Diba? Tahimik lang din siya. Lagi lang siyang kasama ni Tambi, kasama ni ganto, kasama ni ganyan. Diba? Alam mo naman pala, ibig sabihin, nararamdaman mo na tumataas tapos tahimik ka lang. Nararamdaman mo na yung mga taong bayan dumadaing sa harapan mo, imposible namang hindi mo naririnig yun. Diba? Alam mo yun sa sarili mo, kaya nasasabi mo yan. Kumbaga, ngayon kayo nagkakaroon ng pakialam sa tao kung kailan nandiyadyaan na yung eleksyon. Parang magkakaroon na naman tayo ng mga panibagong pangako. Yan na naman ang iano natin sa mga taong bayan. Mangangako na naman tayo. No? Parang paiikutin na naman. Ganto na naman. Ganyan na naman. Diba? Na, mayroong paraan tong taong to. Diba? Kaya napakahirap kasi. Diba? Hirap magtiwala basta-basta. Kasi dapat dati nyo pa ginawa yan eh. Kasi dati nyo pang alam yan. Alam nyo na. Yan yung problema eh. O kaya naman, baka natatakot kayo. Natatakot ka na meron kang masagasaan o makalaban. So, ibig sabihin yan, kahit manalo kang senador, hindi mo rin maisusulong yan. Hindi mo rin maipaglalaban yan. Dahil meron kang taong pinangingilagan. Kasi kung wala kang pinangingilagan, dati pa, pinaglaban mo na yan. Diba? Ilan taong ka na bang miyembro ng kabinete? Hindi ka naman nawala sa administrasyon. Oo. Hindi ka naman nabawasan ng power eh. Alam mo pala. Alam din namin yung nagaganap. Ganyan din. Alam din ng Pangulo eh. Ang tanong, bakit wala kayong ginagawa? Bakit hindi mo ginawang batas yan yung nasa isip mo? Bakit hindi mo ginawang batas? Kumbaga parang ito yun eh. Parang kailangan meron tayong assurance ba yun? Assurance ba yun? Parang gano'n, assurance. Yung parang meron tayong para makasigurado. Gagawin ko yung bagay na sinasabi ko, basta ipanalo nyo ko. Parang gano'n. Di ba? Congressman ka eh. Bakit hindi mo ginawang batas? Tapos ngayon, magiging senador ka na naman. Kailan ka na naman namin maririnig? After 6 years? Halimbawa, naging senador ka ngayon. Kailan ka uli namin maririnig ng magagandang mga panukala? Pag magre-re-eleksyon ka na senador? Kumbaga yung sinasabi niya mga solusyon ngayon, kapag nanalo siya, yung sinasabi ni Sir Batong, baka mamaya pag nakaupo na siya, makalimutan niya na yan. Kasi nga yung sinasabi ko kanina, kung siya may taong pinangingilagan, malabong maipaglaban niya yung mga ganyang klaseng problema. Kasi may masasagasaan ka eh. Diba? Pwera na lang kung buo talaga yung loob mo, kung talagang matapang ka, nasagasaan mo kung sino ang dapat masagasaan sa mga ganyang bagay. Diba? Paano mo masasagasaan yung mga tunay mong kasama, yung mga kasama mo talaga? Siyempre, kahiyaan yan. Diba? Kumbaga, parang ang iisipin na natin ngayon, marketing strategy na lang yan. Diba? Kasi malabo ka naman talagang umaksyon pagdating sa Senado. Diba? Malabo talaga. Hindi ko alam kung paano ano ang gagawin mo. 'Di ba? Pagdating mo sa Senado. Kung ikaw meron kang taong pinangingilagan,
Uulitin ko, kung alam mo ang problema ng bansa natin ngayon at kung alam mo yung mga dinadaing ng tao, wala kang pakailam, may masagasaan ka man o wala. Re-resolbahin mo yan, gagawin mo ng batas yan, ipaglalaban mo yan. Diba? Alam mo yung nangyayari lahat. Hindi ka pangkaraniwang congressman. Tapos ang masakit pa nun, alam nyong lahat, sinasabi nyo kung anong gagawin. Oo. Anak lang tinapay naman. Bakit hindi nyo ginawa? Si Erwin Tulfo pala nakakaalam kung paano bababa ang presyo. Wala kang say ba? Bakit ka pa namin gagawing senador? Yun yung sinasabi Sige nga, natin. bakit ka namin gagawing senador? Yun. Erwin Tulfo. Yun. Wala ka naman palang ginagawa para pigilan yung pagtaas ng presyo. O yun Alam yung mo pala, sinasabi middleman. natin. Anong gagawin niya pag siya naging senador? Kung wala naman siyang boses. Kasi noon pa nga na may pwesto na siya sa gobyerno, wala siyang boses. Ngayon pa kaya? 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko, depende na lang yan kay Erwin Tulfo. Kapag siya nanalong senador, depende na lang sa kanya yan kung kikilusan niya yan o hindi. Man pala, oh. Alam mo po pala. Mababa ang bili sa farm gate. Alam mo pala. May middleman kaya tumataas. Oh. Anong gagawin? Subukan mong ikaw ang gumawa. Utot mo, hindi nga ako senador. Kaya nga sabi mo, vlogger ako, di ba? Vlogger nga ako, kaya dumadaldal ako. Hindi nyo naintindihan eh. Di ba may nagre-react, daldal ka ng daldal, wala ka namang ginagawa. Ito po ang ginagawa ko. Ito po ang tungkulin ko. Ito po ang trabaho ko. Yung baga, yung mga vlogger, ang tungkulin nila, ang ginagawa nila, oo, yes, dumaldal ng dumaldal. Sinisiwalat nila yung totoo. Di ba? Sinasabi nila kung ano yung nangyayari. Ganyan yun. Vlog itong mga to. Para shortcut, hindi na kayo maghanap Tulad sa yan, sinisiwalat ni Sir Badong na mayroon palang alam si Erwin Tulfo. O, siniwalat ni Erwin na mayroon pala siyang solusyon sa pagtaas ng mga bilihin. Diba? Bakit hindi niya ginawa? O. Malamang ko, kung si Sir Badong nasa Senado yan, malamang ko, ginawa niya na talaga yan eh. Diba? Niresolbahan na ni Sir Badong yan. O, diba, Sir Badong? O. Sinasabi ng mga politiko, kami na, makikinig na lang kayo. Yun yung trabaho namin. Ang trabaho nila gumawa ng batas. Ang tanong ko, may ginawa ba siyang batas para pigilan yung pagtaas ng presyo? Hindi po pabaitan to. Kung pabaitan lang, di patakbuhin na natin mga pare, mga pastor. Ngayon, huwag niyo po kami pagsasabihan na Yan na naman yung isang pangako na pwede makapagpabudol sa mga tao na naman. No, yan ang hirap eh. No, siyempre popular to, kilala to eh. Erwin Tulfo yan. Tapos meron pang isang salita na naman siya na sinasabi na pwede nating solusyonan yung gantong bagay. Dagdag ano na naman yan. Nako na naman. Eto na naman tayo. Ikaw, ano magagawa mo? Ito po ang ginagawa ko. Ang trabaho ko dumaldal para mapakinggan mo yung mga pinagyayabang ni Tulfo na hindi niya ginagawang batas. Para mapakinggan mo na inutil yung idol mo. It Diba? hurts yun ha. Inutil eh. Alam niya yung gagawin. Alam niya yung nangyayari. Alam niya kung bakit tumataas ang presyo. Bakit wala siyang ginagawa. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.